Sigurado ko si Atty. Topacio mamaya nasa think tank din ng mga ina. Kasi yung think tank, gusto niya lang mag-react doon eh. Yung pong claim, no? May balik lang po tayo sa huwisyo. No? Yung claim na staged po, bukod sa Balonian, no? That also reveals kung gaano po ka bali-bali at kontra-kontra ang mga argument po ng kabila. Dahil po sa isang banda, sinasabi nila staged. Kung staged yan, ibig sabihin the NBI is in cahoots with us. Ibig sabihin po, nag-usap sila nila Bato, nag-usap sila ng mga tauhan ng Senado, na i-stage ito. Ibig sabihin, kakampi natin si Matibag. Tama po ba? Kung staged. At kung stage yan, dapat po, hindi nila dapat kine-claim na yung wala doon yung NBI. Dahil doon nga eh. May video pa si Atty. Torre. So gusto ko lang po i-point out yon na kung staged yan, sinabi ko na rin po ito sa interview sa isang major network, na kung stage yan, dapat kakampi natin pala si Malibang. Eh napakalinaw naman na hindi. Yun lang ako. Thank you. Thank you very much, Attorney Bondo, Attorney Torion, and Attorney Topacio. Talagang lagi kami napapakapit sa upuan pagka sumasagot. Ewan ko ba. Pero maraming salamat po. Sigurado, trending na naman ito mamaya. Ang kulit talaga nitong ating guest, pero alam mo, being true and being real is talaga nakakatuwa. Kasi yung iba, takot naman silang magsalita. Pero sa susunod po, lagyan natin ng Kuya King, yung ating pong live podcast, palagyan niyo po ng parental guidance. Anyway, to continue, Attorney Yvette, pasa ko sa iyo ang mikropono na. Yes po. And so now, we ask what happens next, no? Nailatag na yung mga, yung kanilang mga opinion sa mga pangyayari. Ano kaya ang mga susunod? Attorney Jimmy, Attorney Torion, the lawyers of Senator Bato de la Rosa. Ako po personally, alam ko po na handa rin naman talaga si Senator Bato humarap sa legal processes, no? As long as this is within the confines of his constitutional rights. Ang tanong ko lang po ay, kayo ba ay may hinihiling o ipinapakiusap na mga kondisyon bago siya humarap dito sa mga legal processes? Kung meron man po. Yes, a very clear governmental procedural mechanism as to how we can implement surrender. Yun po ang aming request. Matagal na, noon pa. Oo. Gusto nyo palang dakpin si Senator De La Rosa pareho kay tatay, nagre-request kami, why don't you, kung gusto nyo talaga surrender, why don't you amend Republic Act 9851? And what you call this, clearly spell out the procedure as to how can we implement the surrender of Senator Bato de la Rosa. In the meantime, nawala yan, kaya nga kami nag-pray sana sa Korte Suprema ng TRO, no? Pending the determination as to whether or not Philippines or the Philippine government authorities can continually cooperate with ICC authorities. In the meantime, we are on bended knees before the Supreme Court, requesting and praying that the temporary restraining order would be issued para mapag-usapan, clearly deliberate ng ating mga honorable justices as to whether or not meron pa bang karapatan ang ating gobyerno to continually cooperate with ICC authorities even if we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. So yun po. Meron lang akong gusto idagdag, no? Kasi this is just my view, hindi pa namin ito pinag-uusapan. But this is based on basic legal precepts. Kung sakali po na magpasa na sila ng surrender mechanism, ngayon, no? Ang tanong nila kung gagalangin pa rin namin yan pag may surrender mechanism. Na ako lang po personally, hindi po dapat. Dahil una sa lahat,
that will take on the nature of a criminal law, or at least it will magiging ex post facto law yan kapag yan ay in-apply retroactively. Alam niyo po, ang criminal law or any law, kahit procedural pa, when it has something to do with the liberties of a person or criminalizing something that was not criminal, ex post facto law, and in the Bill of Rights nakalagay no ex post facto law or Bill of Attainder shall be passed. So, ibig sabihin, kahit magkaroon pa, assuming argumento, gumawa na sila ng bagong rules on surrender, dapat bang mag-apply kay Bato? Aba, hindi po. Hindi po. Aside from many other arguments na walang jurisdiction ng Supreme Court, ang ICC sa atin, ha? So, definitely our stand remains. RA 9851 exists. Kasuhan niyo po dito kung gusto niyo po ng accountability. Okay. And therefore, as lawyers, para uli sa ating mga listeners, ano po ang pinaka-importanting or pinakamahalagang due process protection na dapat maintindihan ng ating mga mamamayan? Yung pinakamahalaga po sa inyo na dapat maintindihan ng ordinaryo sa pangyayari ngayon. Ang sa akin is, since there is no procedural mechanism as to how to effectuate surrender, then we follow our Philippine laws, our rules on criminal procedure. So doon natin pag-usapan yan. So, ang sa akin is, since there is no procedural mechanism, then follow yung, kung anong sinusunod natin dito sa ating bansa. O di mag-file sila ng kaso dito, and then we what you call this, determine through the prosecutor's office if there is a probable cause, no, as against Senator Ronald De La Rosa, and then pag ma-exhaust namin yung remedies namin questioning the probable cause, then they can file the information in a Philippine court, no, and the Philippine court can issue the warrant of arrest if there is already judicial determination that there is probable cause indeed. Why do I say that? I say that simply because of the fact that Senator De La Rosa is a Filipino citizen, and therefore he can enjoy the rights and enshrined in the Bill of Rights of the 1987 Constitution. So yun po ang aming stand dyan. Dapat may Philippine court-issued warrant of arrest. Kasi nga po, tayo ay independent country, may sovereignty tayo, and pursuant even, no, we do not recognize it, but granting for the sake of argument na applicable pa ang Article 59, in accordance with our national laws nga, ang sabi under Article 59, Section 1. So in accordance with our national laws, then our national laws should be respected and it should be followed. And I think, to add, Kapenyo, susugan ko lang na kaya ina-emphasize din ni Attorney Torion itong yung procedure na gawin dito sa sa ating bansa para lang halagahan yung sinasabing due process. It is also because yung mga batas natin has already withstood questions of constitutionality insofar as due process is concerned. Sabihin, marami na hong kaso na kino-question yung mga situations questioning itong due process clause natin at yung mga batas na pinaiira nito. Kaya kung susuriin, yun na sinasabi ng mga abogado ni Senator De La Rosa, dito litisin. Kasi maliwanag na sa ating korte ano ba ang mga proseso ng due process na dapat daanan ng isang Pilipino. Unlike yung dadalhin mo sa ibang lugar na hindi pa nako-question ang constitutionality mo insofar as a Filipino is concerned. May idagdag lang ako dun, Mama. Yung kasi, ang sinasabi kasi nila, we have to follow Article 59 kasi customary international law daw yan. At saka ang sabi din nila is, kung hindi yan, pwede naman yung Estado will voluntarily cooperate. Yun sa kanila. Voluntarily cooperation daw yan on the part of the state. Totoo yan to a certain degree. No? A state, even if it's no longer a member state or a state party to the Rome Statute, can voluntarily cooperate. But voluntary cooperation
should not be done at the expense of the 1987 Constitution. Yun po. So, even if we voluntarily cooperate, the Bill of Rights of the 1987 Constitution should still be followed. And then, since the Bill of Rights states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and that warrants of arrest can only be issued by a Philippine judge, then we should follow the same. We cannot sacrifice the Bill of Rights at the altar, at the say-so only of voluntary cooperation. The Bill of Rights is sacrosanct, and we should therefore respect the same as sacrosanct as they are. Mahusay talaga, no? Ang dami na namang mga konsepto at pagpapaliwanag na klarong-klaro na kaya nga nagpapasalamat kami rin sa inyong mga vloggers na pinifeature nyo ang aming guests, no? Kasi napapansin din naman natin na kapag itong mga panauhin natin ang nai-interview sa ibang mga forum, tila hindi umuusad yung kanilang mga paliwanag or bitin. But now we come to the most exciting part, tuwing kapihan, Kapeni, our rapid fire questions. Eto na, hindi pa ba rapid yung kanina? Super. Hindi pa super. Alam mo, pagka si Atty. Topacio ang guest dito, hindi rapid fire to. Rapid. Rapido. Rapid. Sobrang quiet siya, behavior. Bakit hindi lang kaya sila tumulan doon para walang correct? Siya na rin maging spokesperson. Diba? Dapat ganun ang spokesperson. Alam mo, tanungin ko lang Atty. Yvette. Hindi ba, ibalik ko lang kasi hindi ako makapasok kanina that I really enjoying listening to our lawyers ng PDP, kagaling. Kanina, hindi ba, wala bang paglabag o hindi ba pwedeng kasuhan ang presidente ng Senado dahil doon sa kaganapang nangyari noong isang linggo na bakit hinayaan na mangyari ito? I'm talking about the Senate President, former. No? Hindi ba, attorney, kayo po yung nakakaalam, mas maalam, hindi ba tayo pwedeng, or hindi pala ako, hindi naman ako magkakaso sa kanila. Hindi ba siya pwede ditong makasuhan sapagkat bilang presidente ng Senado, ikaw yung may kumpas sa pangkalatan, kahit sabihin mong meron Sergeant of Arms, dahil nakita mo yung pitik ng camera, nakita yun ng buong sambayan ng Pilipino, nakita niyo yung pitik ng camera, yung pagdating po ni Senator Bato, parang namangha. Anong kumpas yung ginawa niya at bakit hinayaang magkaroon ng gulo? In fact, that day, pwedeng may namatay. At ang kinatatakot namin doon, yung mga media. Parang, ang tawag sa ganyan, di ba, magkaroon ng collateral damage. Yes. Di ba? Tapos ganun lang yun, ang papakita mo sa taong bayan, parang, you know nothing? Parang wala kang alam? Parang shock ka o na-shock ka dahil ba't biglang nakapasok at nakaboto? Sorry, ang tawas ko talaga. Ang reaction daw niya ni Soto acheche! Hindi, pag atitsin may audio, So, sa tingin ninyo, tanong ko lang po, attorney, hindi po ba siya makakasuhan sa, siyempre, siya yung merong doon, may responsibilidad, or anong tawag doon, attorney Yvette? Siya yung sitting Senate President at that time, nung isa-serve nung yung alleged warrant kay Senator Bato within the premises of the Senate. And the Senate as an institution and he being the head, yun po ang gusto nyong malaman dito po sa ating mga panauhin. Ano po ba nakikita ninyong pananagutan kung meron man? Para sa akin po, of course, there is a legal aspect and a political aspect.
legally, there's definitely ground there, no, to file a case. Pero ang tanong politically, should it be done? No? Is this the time to do this? And in the hierarchy of the violations having been perpetrated, the multiple violations, ito po ba ang dapat unahin? My humble submission is hindi po. No? But eventually, pwede naman po. Pero kasi po, mas maliwanag ang violations ng NBI. No? Mismo, even with or without his cooperation, in terms of former SP Soto, maybe an ethics complaint is more appropriate at this time, no? So that they can internally determine kung meron siyang mali na ginawa. Pero ang dapat pong kasuhan kaagad or at least pag-isipang kasuhan ay yung mga pagsisinungaling po at misrepresentations and mga attempted unlawful arrest na ginawa ni Matibag. At kung mahanap po na co-conspirator doon si SP Soto, then let the cards fall as they should, no? Pero in the hierarchy ng mga violations, unahin po natin yung mga attempts at an unlawful arrest. That is my opinion. How about you, Attorney Torion, please? Well, meron nga tayong kasabihan na ano ba talaga, meron kaming urgent important, no? So, yung unfortunately, hindi ko pa tingin na urgent and important yung mga bagay na yan. Ang urgent important talaga sa amin ngayon is yung pagproteksyon sa karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. So, as to whether or not we will file cases against the good senator for his actuations, that's probably a matter which we can decide later. Pero knowing the nature of my client, tong taga Santa Cruz, Davao del Sur yan, ako naman ay taga Bansalan, Davao del Sur, kaprobinsya ko yan siya, naging chief of police yan siya sa Davao del Sur, knowing his nature, ang bait-bait po doon eh. Baka hindi niya yan, maski sa tingin namin merong mga violations, baka sasabihin lang sa amin, huwag na yan, kasi baka na, yung ka mga NBI, may gawa na sana kaming criminal complaints. Sabi niya, huwag mo na yan, ihuli muna natin yan. Kasi ang importante, we should concentrate on what is urgent and important, and that is yung natin kaso sa Korte Suprema at kung meron pa ba tayong ibang remedies, no, na kinakailangan. Yan po ang aking answer from the heart. I know my client since I was young. I'm still youthful looking until now, but I can say with certainty na pag meron na kaming complaint na ganun, ipahold niya yun, knowing Senator de la Rosa. Thank you, Attorney Torion. Nakakabahan na Ako mag-agree lang naman ako sa kanila. Pero sabi nga ni Jimmy, sooner or later, dapat malaman kung si Senator Soto ay may ethics violation. Ano? Ethics violation. Kung siya ay merong o walang ethics. Ethics. Malaki na ethics violation. Baka gusto niyo po i-google ulit yan, Attorney. Tama ho yung pronunciation niya. Ethics. May tama ka! O, rapid fire question na tayo! Handa na ba kayo? Handa na ba kayong lahat? Handa na! Tutulog. Masyado silang yung na-shock sa sinasabi ng aking pong katabi. Kasi Attorney Okay, sagot lang po ha. Tuloy-tuloy tayo kasi tatlo po kayong sasagot. Kung inyo pong papayagan na sumunod po sa akin, pero alam naman po ninyo ang aking pong katabi, hindi po talaga sumusunod dyan. May sarili po yan. Inventing na, no? Hindi siya, binibent niya na eh. Kasi invent yung law dito sa kapihan. Diba? Watch your language, kinakabahan ako. Baka bukas, masala na kami. Pero okay na. Basta dito may freedom tayo ha. Walang dito. Kasi wala naman tayong sinasagasa. Yung katotohanan lang ang ating pinag-uusapan. But sometimes talaga, totoo pala hindi sometimes. All the time, truth hurts.
Okay. Rapid fire question. Yung nangyari nung May 11 hanggang 13, May 13 sa Senado, harassment ba o normal procedure? Attorney Torian, please. Harassment. Attorney Bondo. Harassment. Attorney. Magulo, parang bulbul. Bulbul! Buhol! Dapat bilis. Alam mo, sobrang pinapawisan ang puso ko. Kayo ha, uhol-uhol ang dinig ko. Attorney, baka meron ano tayo, i-google mo nga. Sumabit! Tama. Tama. Kasi iba yung pandinig ko talaga. Kasi mas malapit ako sa iyo. So malinaw ang pandinig ko, naglinis ako ng tenga. Anyway, tuloy-tuloy to. Kasi rapid fire na eh. Napakain po tayo. Pinilisan ko yung sabi, bulbul. Okay. Attorneys, sa ibinigay ng Senado kay Senator Bato, protective custody o pagtatago? Protective custody. Pagtataguyod. Tatago. Pagtataguyod. Yo! Which is protective custody. Protective custody, syempre. Okay. What's the rule of law? Was there a rule of law o political pressure? Political pressure. Political pressure. Bendero. Okay, next. Was it special treatment or necessary security extended by the Senate to Senator Bato? Necessary yun para sa kanya. Necessary, but not just for Senator Bato, but for the integrity of the institution. Attorney. Necessary and legal. Thank you. Next is biggest misconception tungkol po kay Senator Bato. Biggest misconception? Yes, oo. Alam mo, ang tingin sa kanya ay matapang masyado, no? Misconception yan. Kasi matapang na matapang talaga siya masyado. Attorney Bonta? The biggest misconception is the EJT. Because it was not. It was not, and it did not happen under the direction of the former president nor of Senator then General. Attorney? Ayan na. Biggest misconception ay nagtatago siya, hindi po siya nagtatago. Thank you. Last, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng ordinaryong Pilipino? Attorney Torian? That what he is doing is in defense of his constitutional rights, and that is not an indication of guilt, nor is it a flight. Attorney Bondo? Ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng isang ordinaryong Pilipino? Ang Pilipino po ay dapat nililitis sa sarili niyang bayan at hindi ng banyaga. Matagal nang pinaglalaban yan nila Bonifacio. Hindi po tayo tuta ng banyaga. Tayo po ay isang sovereign nation. Thank you. Attorney Topacio? Simple lang, walang warrant mula sa Philippine Court, walang pwedeng arestuhin. Salamat! At ngayon naman po, dahil nandito na po tayo sa huling yugto ng programa natin ngayong Miyerkules, narinig natin ang paliwanag at panig ng kampo po ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa mga pangyayaring naganap itong mga nakaraang araw. Ano man po ang posisyon ng bawat Pilipino sa isyong to, malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa iisang tao. Ito ay usapin ng due process, kapangyarihan ng Estado, karapatan ng mamamayan at tiwala ng publiko sa ating mga konstitusyon. Attorney, sa totoo lang po, nakakalungkot, no? Dahil sa huli, kinakailangan pong manaig
ang katotohanan. Kinakailangan na maintindihan natin na napakahalagang maging malinaw ang proseso at lalong-lalo na kilalanin at igalang ang batas ng Pilipinas nang walang takot, walang special treatment, at lalong-lalo na walang pang-aabuso. Attorney Yvette? Maraming salamat ka, Penny. At again, nililinaw po ng kapihan sa PDP na ito po ngayong umaga ay isang talakayan upang mas maunawaan natin ang mga pangyayari mula Mayo 11 hanggang 13 sa nangyari sa Senado. At hindi po ito pangunguna sa kung anumang judicial or legal proceedings pending before any board sa mga panahon ito. Kapeni? At hindi naman po gusto natin bigyan ng oras upang magbigay ng kanilang mga parting statement ang atin pong butihing mga abogado na siya pong talagang magbibigay boses sa mga walang boses. Kasi kahit may boses yan hindi lang iniwala doon sa makikinig. Kaya tama lamang po na ang ating mga ginagawang mga abogado sa ating partido ang siyang humarap at kumilala sa tamang batas na may babato ng tama sa atin pong mga kasama na talagang hindi nila binibigyan ng pagkakataong marinig ng taong bayan ng katotohanan sapagkat marami pong pinagtatakpan. Attorney Torion, it's your time para magsabi ng isang pahayag na talagang iti mo sa kanilang kaisipan. Tama ko ba? Yan o. Well, I would like to repeat again what I just said a while ago. Between a leviathan of governmental power and the individual lies a shield. And that shield is the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Between the discretion of executive power as to how we can cooperate with foreign entities and individual rights, the Constitution should prevail. And that is, we should also give rights to or recognize the rights of Filipino citizens. What is happening to Senator Bato de la Rosa may happen to you, to your loved ones, or to your parents, or even your friends. So therefore, our efforts in protecting the rights of Senator Bato de la Rosa is not an attempt to escape accountability on his part. What we are saying is that if there should be accountability, it should be done within the confines of our 1987 Constitution, because the 1987 Constitution cannot be sacrificed at the altar of expediency, at the altar of executive discretion, nor is it sacrificed at the altar of popularity or any public acclaim. That's it. Attorney Bondo, please. Thank you very much, Attorney Torion. Nakasaad po sa Biblia, sa John 18:36, my kingdom is not of this world. Ang ibig po sabihin niyan ay, among many other interpretations, ay kahit po pumuti na ang uwak, hindi po talaga natin mararating ang utopia o yung talagang pantay-pantay na batas. The only justice we can expect is human justice. Ang akin pong paalala sana sa ating lahat ay matuto po sana tayong mag-usap ng mas mahinahon. Dahil kung iintayin pa po natin na magkaroon ng complete justice bago po umayos ang pag-uusap natin sa isa't isa, ay hindi na po tayo mag-uusap ng maayos kailanman. Kaya po ako nagpapaalala sa mga kaibigan ko at sa sarili ko na maging mahinahon at to be slow to anger and to be slow to judge. Kung kalaban nyo man po si Senator Bato, makinig po muna sana kayo sa aming mga argumento. At kung kayo naman po ay nakapanig sa amin, huwag din po natin isuko ang ating kaluluwa para lamang po maging tama.
Because what does it profit the man to gain the world but lose his soul? So, tayo po ay iisang bansa at iisang diwa. Magkasundo po tayo na mag-uusap tayo ng maayos at mahina. Thank you, Father. Ay, Attorney Bonto. Naawa ka ng Diyos. Attorney Topacio, please. Hindi, ako, well, nasabi na nila lahat sa legal. Ako, on a purely personal note, at seryoso po ako, I am saddened because yung mga major players po rito sa kaguluhan sa ating bansa, ay personally yung iba kilala ko. Umpisahan na natin kay Ombudsman Boying Remulla. High school pa po ako, kilala ko na yan, lakas magsigarilyo yan eh. Kasi ang tatay ko, board member ng Cavite Province, nung gobernador ang ama niya, si Johnny Remulla. Kung bakit, mabait po yan, maayos yan. Naging chief of staff yan ni Senator Loy, pinupuntahan ko pa yan dito sa Senado. Siya pa mismo gumagawa ng kape ko. Ganyan kabait yan, ganyan ka-grounded yan. No pun intended kasi kape, grounded eh. Yun ang, ganyan ka-grounded yan. Nakasama ko pa kay Erap noon, nung ASEC ako sa DILG, siya ay nasa PMS. Mabait yan eh. Kung bakit nung nagkaroon ng national office, eh biglang lumaki ang ulo. Si Terry Ridon, kilala ko yan, laki kong kakwentuhan niya sa Shangri-La, nagkakapi kami yan. Ang problema naman kay Terry Ridon, hindi lang lumaki ulo, lumaki pa ang mukha. Oo, saka ilong. Oo. Si Melvin, seryoso. Attorney, Si lalaki Melvin sa'yo. Matibag, kilala ko yan. Nindot yan eh. Anong lumaki? Nindot, maayos, di ba? Oo, di ba sa Bisaya, nindot. Hindot. Hindi, nindot yan eh. O pwede yung sabihin ito, Melvin Matibag, nindot ka eh. O, nung nandito yan sa PTP, o, hindi ko malaman kung bakit grabe. At si Pangulong Marcos mismo, ako ay not ashamed to admit, loyalista ako. I've always maintained na mali yung ginawang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, magalit sa akin o hindi. I've always believed that he was one of our best presidents, including his faults, kung may faults, ay kasama yun eh. Pero at ako nanindigan, naniwala na kapag bumalik ang mga Marcos in the person of Marcos Jr., he will try to redeem the family name. Because siguro wala pang isa sa 1 bilyon sa mundo ang nabibigyan ng ganong pagkakataon na na-disgrace yung iyong ama, binigyan ka ng pagkakataon na ibangon, na ipatunayan na ang Marcos hindi ganito, hindi ganon, ano yung ginawa niya. Pinatunayan na niya na not only parang sinabi niya na in 3 years, yung sinasabi nila ng yung aming dinideny ng mga loyalista ng 40 years ay hindi totoo, totoo pala. At pinatunayan niya na there can be someone even worse than Noynoy Aquino, and that is he. Siya pa pala. So doon po kami nanghihinayang ako on a personal basis. Kasama po yan. Mabait yan eh. Kumpare ko pa yan eh. Doon sa kasal ni MJ Marfori, nakikwentuhan kami. Hindi ko alam kung bakit, why. At tama yung sinasabi nila na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, dyan po ako nalulunod. Salamat po. Thank you very much, Attorney Topacio. Talagang tingnan mo yung mga nanonood sa atin. Ang dami, punong-puno po ngayon ang studio ng Kapihan. Natotoo lang ang tahimik. Gutom na kasi yan. Gutom na. Sandali lang. Magpapaalam pa tayo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mapalad po tayo dahil marami pa po tayong mga kasama o Pilipino na naninindigan sa tama. Nakikibaka. Patuloy na nakikibaka. Pare-parehas lang naman po tayo ng gusto ang magkaroon ng isang bansang talagang kinakalinga ang mga Pilipino. Kasi po, mahirap po na ang ating inaasahan na siya pong aalalay sa lahat po nating mga kababayan, ang siya naman po talagang tunay na namamahanga. At huwag natin kalilimutan, itong mga usapin na ito, nag-umpisa yan, sa ating pong former na Pangulo, si PRRD, na talagang nakita natin kung paano nila ibalik na rin at talagang i-bend ang batas. Kaya nga po na uso po yung bend the law. And that's the reason also, kapag nagkakaroon ng mga rally po dyan sa harap ng DOJ tsaka sa Supreme Court, talagang tinititigan po namin yung babae po na talagang may hawak po ng timbangan. Sa
marami po talaga ng talagang naninimbang. Chinek na rin po yung timbangan at napatunayan natin na hindi lamang po sa palengke, sira ang kiluhan. Pati rin po sa batas at pagkilala ng ating mga kung sino man may autoridad. Sana naman po, isa po itong eye-opener sa ating mga kababayan na gumising na kayo kahit anong talino ninyo. Ito'y baliwala kapag kayo'y naging kimi na isiwalat ang katotohanan. Maging mapanuri. Lahat tayo kailangan ma-involve. Hindi ba pwedeng, ay wala akong pakialam dyan, basta kami kumakain ng 3 beses sa isang araw. Oy! Pilipino ka! Nakalusot ka ngayon, hindi ka natamaan ng lintik ng kahirapan dahil sa flood control na kinakalimutan, and that's the reason why ang daming pinapahamak ng mga kababayan nating naglilingkod ng tapat, kinakasuhan ng patong-patong o kung di naman nagbubukas ng panibagong kaso para matabunan ang usaping flood control. Yun lamang naman po ang pinagsimulan bakit hindi natin ilatag ang usaping flood control? Huwag natin kalilimutan yan. Sapagkat dyan nag-umpisa ang pagbaliktad ng ating batas, ang hindi pagkilala sa ating batas, ang pambababoy sa ating pong saligang batas, na wala ng hustisya ang pangkalatang panawagan ng ating pong mga kababayan. Kaya po, sana po, maging mapanuri, huwag magbulag-bulagan sa katotohanan at huwag maging pipi kahit na naririnig na ninyo ang mga usaping FLOOD, CONTROL, flood control. Diyan nag-umpisa ang alamat ng maleta. Kaya mga kababayan ko, hindi natin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan magkaroon ng mataas na posisyon kung pagnanakaw din lamang ang atin pong tututukan. Okay po? Kaya sa lahat ng mga nandito, inuulit ko, salamat, daghang salamat sa lahat ng mga vloggers, media, na patuloy na nakikinig kahit na pinagagalitan ng mga amo ng iba dyan. Dahil alam ninyo, huwag ninyong kalilimutan, Pilipino rin po kayo tulad namin na nauuhaw na makita muli ang kalayaan ng ating bayan. Maraming salamat po. Kay Ben, meron ako po sasabihin, please. Isaalang-alang natin marami at ilagay sa ating puso ang ating saligang batas, lalo-lalo na ang karapatang pantao natin. Lahat tayo, Pilipino, Pilipinas, dapat sa Pilipino. Maraming salamat po. May God bless us all. Mabuhay ang PDP! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat. Mamatay si Marcos. Talaga. Hindi ka magkape. Iisip ka talaga. May lubot pa, no? Oo.